And gusto ko pong pasalamatan ang Diyos kasi ito po yung pong buwan ng ating kaarawan. And I'm turning 57. Hallelujah. At malapit na rin pong maging senior citizen. 3 taon na lang, ilang hakbang na lang. Parang, alam niyo yung 3 hakbang na lang. Hallelujah. But I praise God kasi alam niyo parang, noon kasi parang pag-isipin mo, pag tumutungtong ka sa mga ganyan edad, parang bang nakakatakot na, hindi mo anong tawag dito yung maubos maisip na darating ka doon sa time na yan. Di ba? Parang minsan iniisip mo, parang bumalik ka pa doon sa kabataan mo. But you know what? We thank God kasi alam natin na habang tayo po ay nagkakaedad, alam niyo yung panahon na yan ay doon po tayo mas lalong Amen. Doon po natin nare-realize ang lahat ng mga nangyayari sa buhay po natin. At talagang makikita mo na habang tumatanda ka, ang daming mga adjustment din sa buhay. Andun na dati parang, alam mo, nung medyo bata-bata ka pa lang, nung mga time na para bang, anong tawag dito, parang napakahirap na, alam niyo yung magpakumbaba. But when you became old, darating yung time, sabi nga ni, si Paul, sabi niya, when I was a child, sabi niya, I speak as a child, but when I became a man, I put away a childish things. Dumarating po tayo sa time na talagang nagmamature din tayo. Amen. Meron na tumatanda, hindi nagmamature eh. Hello? Di ba? Yung ugali niya hindi nagbabago. Pero napakalaga sa buhay po natin na nare-realize natin na kinakailangan nating magbago. Kalabitin mo yung katabi mo, kailangan nating magbago. Kasi alam nyo, habang itong panahon po natin ngayon, nung nakaraan lang nakita natin na dumaan tayo, ilang taon lang? 6 years ago, dumaan tayo sa pandemic. Di ba? And during those pandemic, talaga nakita natin, ang dami natin na mga nangyari sa buhay. Then napakaraming mga tao ang nawala. Daming taong namatay sa mga panahon na yon. Kaya sa panahon po natin ngayon, dumaraan din po tayo sa crisis. See, hindi po tayo exempted dyan. Sabi mo dyan sa katabi mo, dumaraan din tayo sa mga ganyang sitwasyon ng buhay. And ito lang po ang napakaganda sa ating mga Kristiyano, na kahit tayo man ay dumadaan sa crisis, kasama natin si Lord. Amen. Yun yung napakainam sa atin kasi may mga tao dumadaan sila sa crisis ng buhay, hindi nila kasama si Lord. Amen ba yun? Hallelujah. Yung alam mo sa sarili mo na you are safe, you are secured because you know God is with you. See, kasama mo ang Diyos kaya hindi ka nangangamba. Hindi tayo mangangamba. Alam natin yan na kahit ang ating Panginoong Jesus, sinabi na niya sa atin na in this world, hallelujah, there are troubles. See, there are troubles while you are still here on earth. There are still, hallelujah, crisis in this life. Pero pag ayaw mo na ng crisis, sinong ayaw na ng crisis sa buhay? Di ba? Hallelujah. Yung bang minsan nakakainis, di ba? Yung pag pumunta ka sa Facebook, ang daming nakabalandra dyan na makikita mo na maiinis ka lang pag talagang, ano ba yun, yung mga pinag-uusapan na ganito ang nangyayari sa bansa, tapos ganito, walang ginagawa ang bansa natin. Di ba? Para bang ang lahat ng sisi ay na kay Juan. Para bang narinig ko minsan na akala ko ba si Juan siya lang ang tamad? Hello? Hallelujah. Minsan parang akala mo si Juan lang ang may problema, si Juan lang ang may, kumbaga, umaako lahat ng nangyayari. But we do not know na ang nangyayari doon talaga ay makikita natin na the crisis is all over the world.
nararanasan ng maraming tao sa buong mundo. Pero ang kaibahan natin sa kanila, kahit may crisis, merong Diyos tayo na tatakbuhan. Amen. Sabihin mo dyan sa katabi mo, may Diyos tayo na tatakbuhan. Hallelujah. Ayan, hindi ko alam kung paano ko ibabalik yan doon sa... kasi binago mo anak eh. Up. O nga no, balik lang. Nakalimutan ko kasi ito, matagal na hindi ako gumamit ng laptop, ay napakahirap ng gawin. Kaya nga sabi ko mamaya, nakakalimutan ko tuwing linggo, sabi ko magpapaturo ako kung paano ko pupunta dyan. Kasi nakalimutan ko na rin dyan. Hallelujah. And kaya paalala mo sa akin, Michelle, na kailangan kong alamin yon. Sabi niya sa verse 1 in the book of 2 Kings, "Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant, my husband, is dead. And thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen." Alam po natin na ito po ay kwento ng isang babae na meron siyang 2 anak na kung saan namatayan ng asawa. Yung asawa po niya ay isang propeta, and yet alam niyo, sabi ko nga, hindi exempted na kahit itong propetang ito, meron din pinagdadaan ng crisis sa buhay. Kasama ng kanyang pamilya. At ito yung iniiyak ng isang nanay na sa panahon na yan, alam po natin na pag sinabi kasing balo, talagang yung buhay nila hindi ganon kaganda ng mga panahon na yan. Kaya nga mapapansin po ninyo na sa Bible, sabi niya, ang tinutulungan dyan yung mga babaeng balo. Kasi nga, kadalasan sila yung may mga pangangailangan. And this woman, alam po natin na hindi lang basta pangangailangan yung meron siya. She wasn't just asking for a comfort during those times. Alam niyo kung ano ang hinihingi ng babaeng ito? Himala sa kanyang buhay. Parang wala yata akong kausap. Sino dito na sa mga panahon na ganito, alam mo na kailangan mo ng himala ng Diyos? Alam niyo talagang my life is a miracle from God. Hindi ko nga maubos maisip na magbe-birthday pa nga ako ng buhay eh. Sa pinagdaanan ko, yung mga time na araw-araw, gabi-gabi yung struggle ko last 2 years ago. Hallelujah. And talagang para bang sinasabi sa akin palagi ng kaaway, mamamatay ka na, mamamatay ka na, mamamatay ka na. Alam niyo, ganun katindi ang kaaway. Pag ikaw ay nasa isang sitwasyon na talagang alam mo yung pinagdadaanan mo, it's very hard for you na maka-coat up doon. Mas ididiin ka ng kaaway. See, walang nang mangyayari sa'yo. Wala nang mangyayari sa'yo, mamamatay ka na. Yun yung palagi sinisiksik. Magigising ako ng madaling araw, halos yung tulog ko lang 2-3 oras sa gabi-gabi. Na ang demonyo, gabi-gabi rin pag ako'y gising na talagang stress, depressed, at yung talagang wala ka ng pag-asa. Ganon ang sinagawa ng kaaway. Hallelujah. But I thank God dahil ang Diyos, napakabuti niya. Amen. Napakabuti ng Panginoon kasi magbo-birthday pa ako ng buhay. At marami pa akong isi-celebrate na birthday. Alam niyo yon? Amen. Kasi nga alam natin na si Lord, hanggat hindi pa tapos si Lord sa buhay natin, sabi mo dyan sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Meron pa siyang gagawin sa'yo. Amen. Hallelujah. May gagawin pa ang Diyos sa buhay natin. Kahit alam mo na may mga tao nga na ang dami ng pinagdaanan sa buhay. Halos mamatay-matay na pero nakita mo lumalakad pa rin.
Di ba? Ang dami ng pinagdaanan. Alam niyo, naalala ko nga noon sino yung artista na anak ni Dolphy, si Bandot. Si Vandot. Ilang beses yan na naaksidente. May time na papunta sila ng Baguio, kasama niya ang girlfriend niya, ang mga barkada niya, babiyahe sila, na-disgrasya sila dyan, namatay lahat ng kasama niya, siya lang ang buhay. Hallelujah. Nangyari ulit na disgrasya siya, nahulog yung sakyan niya doon sa, alam niyo yung may mga ginagawa ng mga kalsada diyan sa Maynila. Talagang sira yung sakyan niya, wasak, pero buhay pa rin siya. See? Sabi ko bakit may mga taong ganito, minsan nga mga tao na isipin mo na parang ipinag-pray mo na nga na huwag nang mabuhay, pero buhay pa rin. Meron ba kayong pinag-pray na ganong tao? Wala naman Kasi tayo, nananalangin lang tayo para mabuhay ang tao. Hindi tayo mananalangin na may mamatay. 'Di ba? Parang siguro hindi naman siguro yung alam niyo yung may mga negosyo ng mga punerarya. Hindi naman siguro nananalangin ang mga yan na maraming mamatay para kumita sila. Di ba? Meron lang talagang mga nangyayari na dumarating lang yung takdang buhay para sa kanila. Hello? At we thank God kasi alam natin na tayo po ang buhay natin nasa kamay ng Diyos. Sabi mo dyan sa katabi mo, nasa kamay ng Diyos ang buhay natin. See? Hallelujah. We thank God kasi si Lord napakabuti niya. Hindi lang mabait si Lord, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Sabi ko nga, Lord, sobrang napakabuti mo sa buhay ko. Pag-iisipin ko yung mga pinagdaanan ko, sabi ko, Lord, hallelujah, sobrang pagmamahal meron ka sa akin. Hallelujah. Yun yung sabi ng Lord sa mga Israelites. Hallelujah. How I lavishes you, sabi ni Lord, with my love. Hallelujah. Yung ibig sabihin kasi ng lavish, parang Tagalog din yan. Labis din. Di ba? Hallelujah. Labis din yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Kaya kahit isipin mo na ang bansang Israel, napakalit niyang bansa, na parang lang na pulbusin ng kanyang mga kalaban, pero hindi po nila magawa-gawa yun. Ang daming nagbabalak niyan. Simula pa nung panahon ni, sino yun, yung mga hari ng si Agagites, panahon pa ni, sino yun yung unang hari, si King Saul. Nung mga panahon na yan, yan na yung Iran. Na talagang walang ginawa, gusto niya na kung saan, mabura sa mapa ang Israel, mamatay lahat sila. Kahit sa panahon ni Queen Esther, alam niyo kung sino yun? Si Haman. Si Haman ay anak din o kaya mula sa lipi ni Agag, yung hari na gustong bumura sa lipi ng Israel na hanggang ngayon yan yung Iran. Hallelujah. Hindi tumitigil na para bang gusto niya na mawala na itong mga Israel na ito. Hindi pwedeng mangyari yun. Hallelujah. Bakit? Iba yung bansang yan. Sabi ng Lord sa kanya, meron kasing promise si Lord sa bansang Israel. Ang sabi ni Lord, sino mang magpala sa iyo ay aking pagpapalain. Sino mang sumumpa sa iyo ay aking susumpain. So meron ng destiny itong bansang Israel na ito. Hallelujah. And I believe na dito sa umagang ito, kung papaanong sila ay merong pabor sa Lord, tayo meron din tayong pabor sa Lord. Pero hindi ibig sabihin na yung pabor na yan, kahit tayo po ay nagkakamali, andyan pa rin yung pabor ni Lord. Alam nyo kasi ang pabor na yan ng Panginoon, kung bakit tayo binibigyan ng Panginoong Diyos ng kanyang pabor, para yung pabor na yan, merong purpose sa buhay natin. Sabihin mo dyan, may purpose sa iyo ang pabor ng Diyos. It's not for you alone to enjoy the favor na binibigay ni Lord. Yung favor na yan, kung bakit ka binibigyan ng Diyos ng favor, kasi gusto ng Lord, just like si Joseph, na every time na itong si Joseph, alam natin na may favor siya kay Lord, kasi si Lord may purpose sa buhay ni Joseph. Ano yung purpose niya? That despite na doon siya ipinagbili hanggang naging alipin, and yet, sabi ng salita ng Diyos, yung favor ni Lord ay nandoon kay Joseph.
Kaya siya nagtatagumpay, kaya siya pinagpapala kasi andoon yung favor ni Lord sa kanyang buhay. Ano yung purpose ng Diyos sa kanya? Kasi gusto ng Diyos na mula kay Joseph, masave yung bayan ng Israel. Bakit? Meron kasing mangyayaring parating na famine all over the world at pwedeng mamatay, maubos yung lahi. Pero God has a purpose para doon sa favor na ginawa niya kay Joseph. Bakit? To save the nation Israel. Bakit? Hallelujah. Pinagpala siya ng Diyos doon sa bansa na kung saan siya pinagbili. Itandaan po natin, no? There are crises in our life and yet maniwala po tayo. Hallelujah. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gaya ng babaeng ito, meron siyang crisis na pinagdadaanan. Pero sabi niya, sabi ng salita ng Diyos, makita po natin na lumapit siya doon sa man of God at sinabi niya yung kanyang problema. Alam niyo, minsan sa buhay natin, kailangan natin, when we have a problem, huwag tayong magatubili na lumapit sa Diyos at sabihin natin sa Kanya, Lord, meron po akong problema. Kahit alam ni Lord na yung problema mo, you need to tell the Lord about your crisis in this life. Kasi kailangan din ni Lord na kung saan marinig niya mula sa atin na we need His help. Somebody say help. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Hallelujah. Yung makita ng Diyos sa atin na hindi tayo dumidepende sa sarili natin. Sa panahon na ito, mga kapatid, sabi nga nila, minsan ang tao ngayon, alam nyo, napakalaga, sabi niya, tayo ay dumipindi sa ating mga pamilya. Kailangan stick lang tayo sa ating mga family, right? Hallelujah. Pero wag po ninyong kakalimutan, mas sigit tayong dumipindi kay Lord. Amen. Kasi itong crisis na ito, hallelujah, tandaan po natin yan. Dumadaan tayong lahat, ang mundo, dumadaan lahat sa crisis na ito. Pero tandaan po natin, si Lord, hallelujah, sa lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos, doon po pinapakita ng Diyos, hallelujah, kung papaano siya kumikilos sa kanilang mga buhay. Doon nariranasan ng mga tao ito, just like this woman, hallelujah, when she cried out, ang sabi ng man of God sa kanya, tingnan po niyo in verse 2, and Elisha said unto her, what shall I do for thee? Ano ba ang pwede kong gawin sa iyo? Tell me, sabi po ng man of God, what hast thou in the house? Meron na ngang problema, pero tinatanong sa kanya ng man of God, ano ang meron ka sa bahay mo? Hallelujah. Alam niyo, minsan, pag titignan po natin ito, si Lord, pag merong gagawin sa buhay natin, merong pinag-uumpisahan, maliit man yan, nasa sayo yan. Isipin mo na parang you will not survive with these little things that you had. And yet, hallelujah, remember, nangyari na yan kahit sa panahon ni Moses. Ano yung sabi ng Diyos sa kanya? What is in your hands? Ano ba yung meron ka dyan sa kamay mo? Bakit yung meron sa kamay niya, doon mag-uumpisa yung himala ng Diyos sa kanya? Sabi niya, meron akong hawak na tungkod. Sabi ni Lord sa kanya, bitawan mo yan. Binitawan niya yung meron siyang tungkod. Nakita niya yung himala ng Diyos. Kapatid, minsan hinahanap ni Lord sa atin kung anong meron tayo, maliit man yan. Hallelujah. Kung ito po ay ilalagay natin sa kamay ng Diyos, pagkakatiwala natin, doon gagawa ang Panginoon ng himala sa buhay natin. See, alam niyo yung bata na walang makain doon sa wilderness. Sabi ni Jesus sa mga disciples niya, maghanap kayo ng makakain. There are 5,000 men. Wala pa yung mga bata, wala pa yung mga babae, men ang pinagbibilangan nila. Di ba? Sabi nga nila 15,000. Baka hindi lang 15,000 yun eh. Hallelujah, baka nga merong 3 anak niya. Di ba? Dinala niya yung 3 anak niya doon. Instead na, okay, halangan naman na iwanan nila yung anak nila na nasabay, pumunta sila doon sa wilderness, sumusunod kay Lord.
To make a long story short, merong isang bata na merong 2 isda, 5 tinapay. Hallelujah. Alam po natin ang nangyari. Di ba? Hallelujah. Hindi po niya sinarili yung meron siya. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, mahirap yung tinatawag nating sharing time. Hello? Yung bang i-share mo pa yung meron ka? Yung kakaunti na meron ka, i-share mo pa? Di ba minsan parang isipin mo, para sa pamilya ko na ito, why should I share? Why should I care? Pero sabi ng Lord, hallelujah, ito dapat yung heart na meron tayo na sa panahon ng kagaya nito na meron tayong pinagdadaanan. Because love or God loves a cheerful giver. Hallelujah, yung hindi tayo mabigat na mag-share. Mabigat sa puso natin when we share the love of God, when we share the blessings of God. Sabi nga ng Lord, especially, hello, meron pang special mention ang sabi po ni Paul. Hallelujah, those that are in the house of faith. Hello, asan yung mga nasa house of faith na yan? Mga mananampalatayan. Kaya ito yung panahon na kung saan tayo po ay instead na huwag tayong magpansinan, di ba? Minsan may mga ganun kapitbahay mo, hindi mo pinapansin, pareho kayong Kristiyano. Hello? Hallelujah. Yung hindi mo pinapansin, isang araw, hallelujah, alam mo ba na pupunta rin yan sa langit? Alang hindi mo papansinin doon sa langit yan. Hello? Hallelujah. Magkapatid tayo sa Panginoon, iisa lang ang pupuntahan natin. Kung ikaw ay pupunta doon, hallelujah. Baka nga hindi ka pupunta doon Kasi hindi ka nagbabago ng ugali. Napakahalaga sa buhay natin. Kasi yung favor ng Lord din sa atin, nararanasan niya ng mga tao na kung saan alam ng Diyos na yung taong ito nararapat siya doon sa favor na yan. Hindi porkit Kristiyano ka, may favor ka kay Lord. Kahit Kristiyano ka, kung ikaw naman ay nagpapatuloy sa pagkakasala, do you think may favor ka kay Lord? Hello? Hallelujah. It's a big question. Hallelujah. Tandaan po natin yan. Napakahalaga na makita natin na importante sa panahon po natin ngayon. Sabi ko nga na andoon yung pagkakaisa natin. Andoon na kung saan, despite na merong time na kung saan parang para sa iyo lang at sa pamilya mo yung meron ka. Pero may time din na kung saan, kapatid, you need to share. Sabi mo dyan sa katabi mo, we need to share. Hallelujah. Sabi ng man of God sa kanya, ano bang meron ka? Sabi ng babae ito, thine handmaid had not anything in the house save a pot of oil. Hallelujah. Ang meron lang ako, sabi niya, actually sa ibang translation, katiting lang na langis yung meron ang babaeng ito. At dito nga, dahil sa nangyaring yan, kailangan na yung anak niyang dalawa, yun yung pambayad sa utang na meron yung kanilang tatay na namatay. Di ba napakasaklap na mamamatay ka na may utang? Hello? Para bang napakalaking problema na nga ng kinakaharap ng pamilya mo, meron ka pang utang, kagaya ng nangyari dito, may utang na kailangang bayaran. So, alam natin yan. Sabi niya sa verse 3, then he said, go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. Sabi ni Elisha, humingi ka o kayo humiram ka ng mga lalagyan. At ang sabi niya, very specific, huwag kang hihiram ng konti lang. Hello? Ituloy po natin. Sabi niya, then go in and shut the door behind yourself and your sons and pour into all these vessels. And when one is full, set it aside. Verse 5, sabi niya, so she went from him and shut the door upon her and upon her sons who brought the vessels to her. And she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, bring me yet a vessel. And he said unto her, there is not a vessel more. And the oil stayed. Or the other translation, sabi niya, and the oil stopped. Huminto na nung wala nang lalagyan.
The last verse. Asan na ako? Sa verse 7 sabi niya, then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Ito po yung pag-uusapan po natin, empty but great capacity. Hallelujah. Alam niyo si Lord, naghahanap siya ng mga empty vessel. Hallelujah. Hindi yung punong-puno. Minsan kasi nananalangin tayo, Lord, hallelujah, punuin mo yung puso ko ng kapayapaan mo. Diba? Sinong hindi nanalangin ng ganun? Na with you are in troubles. Diba? Ako nung mga time na yun, nung time na nag-i-struggle ako sa karamdaman ko, every night, Panginoon, punuin mo yung puso ko ng kapayapaan kasi gusto kong makatulog ng payapa. But I cannot sleep. Hallelujah. Kaya pala hindi ako makatulog kasi punong-puno ng takot yung puso ko. Hindi makargahan ni Lord, hallelujah, ng kanyang kapayapaan kasi merong nakalagay. Hello? Kapatid, hanggat merong nakalagay dyan sa puso mo, kahit anuman yung hilingin mo kay Lord, Lord, gusto ko, Panginoon, maranasan ka. Hindi mo mararanasan si Lord kasi nga merong area sa buhay mo na puno. Hindi makargahan ng Diyos. Hallelujah. Hanggat hindi natin ini-empty yan, walang mailalagay ang Diyos dyan sa puso mo. Empty vessel. Hallelujah. Yan yung hinahanap ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga sabi ni Elisha, go borrow the vessels abroad of all the neighbors, even empty vessels. Hello. Hallelujah. Bakit? Yun yung kakargahan ng Diyos. Hanggat hindi tayo nagpapa-empty, hallelujah, when we go before God, we keep on praying and yet, hallelujah, minsan punong-puno ka ng sarili mo. Hallelujah. Minsan ang puso mo, ang nakalagay dyan, punong-puno ka ng hatred. Punong-puno yung puso mo ng unforgiveness. Paano ka lalagyan ni Lord kahit si Lord nga hindi kanya mapatawad kasi ang puso mo may pusom na puno na agka mamirduna. It's time na i-release po natin yung mga bagay na yan. Ano man mga nandyan sa puso natin na naghihinder kay Lord na hindi siya makakilos sa atin, i-release natin. I-empty natin. Somebody say empty. Hallelujah. Meron tayong dapat i-empty, mga kapatid. Kasi liban na kung saan, hallelujah, pag tayo po ay lumalapit kay Lord, napakahalaga na lumalapit tayo sa Kanya na talagang tayo po ay walang-wala. Hallelujah. Kasi gusto ng Diyos, yung mga taong yan na nakakaranas na minsan sa kanilang buhay, walang-wala sila. Yung walang-walang magawa sa buhay. Hallelujah. Yan yung hinahanap ni Lord na gusto niya na kung saan kumilos siya sa kanilang mga puso. Hello? Hallelujah. Bakit? Tayo po mga kapatid, alam po yung babaeng ito, sabi ko nga, what she needs, hallelujah, it's not only comfort. Hallelujah. Yung kailangan po niya yung himala ng Diyos. Hallelujah. Makabayad siya ng kanyang utang. Sino dito may utang? Hallelujah. Dinideklara ko na sa taong ito, kahit may crisis tayo, makakawala tayo sa ating mga utang. Amen. Hallelujah. Dinideklara ko yan. Hallelujah. Si Lord gagawa ng paraan sa buhay mo. Kung papaanong gumawa ng paraan ng Diyos sa buhay ng babaeng ito, kaya ng Diyos na gumawa ng kaparaanan sa buhay natin. Amen. Huwag tayong magatubili na lumapit sa Diyos. Hallelujah. Sabi ni Elisha, what do you have in your house? Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, itong babaeng ito, when she answered, hallelujah, yung sagot niya, alam niyo ba na hindi lang basta nagsalita yan,
may sakit na nararamdaman sa kanyang puso. Bakit? Imagine nyo, hallelujah, mawawalan siya ng anak, magiging alipin yung dalawa niyang anak. Pambayad utang nung mga panahong yan. Hallelujah. Sabi ng babaeng ito, nothing except a little oil. Hallelujah. That little thing na meron tayo. Hallelujah. Panginoon, ito lang yung meron ako, o Diyos. Hallelujah. Napakalit lang. Hallelujah. Sometimes, ang hinahanap ng Diyos sa atin, sabi nga ng Panginoon, hallelujah, if you only have a little faith, just like a mustard seed, hallelujah, from those little thing, hallelujah, doon nag-uumpisa yung mga malalaking ginagawang himala ng Diyos. Amen. Hallelujah, doon nag-start, hallelujah, yung kilos ng Panginoon. Minsan, nag-aatubili pa tayo na ilagay. Just like alam niyo yung babaeng balo, small amount yung kanyang ibinigay. And yet, alam po natin na sabi ng Diyos, ang ibinigay ng babaeng ito ay mas higit doon sa ibinigay ng mga mayayaman. Hello, ibig sabihin, hallelujah, pag si Lord, tingnan nyo kasi pag si Lord, yung nagbibigay ng commendation ang ating Panginoon, ibig sabihin, God gives value to that person. Amen. Hallelujah. Hindi yung minsan iniisip natin, parang ayaw pumunta ng church kasi wala akong offering. Hello. Alam ng Diyos yung nasa heart natin. Hallelujah. Alam ng Diyos na talagang dumarating yung time sa buhay natin na meron tayong mga pinagdadaan ng crisis. And yet, I want to tell you mga kapatid na kahit meron man tayong pinagdadaan ng mga krisis sa buhay, hallelujah, tandaan po natin, learn to value your giving. Amen. Kahit napakalit yan, isipin mo yan, hallelujah, as long na yan, sabi nga ng Panginoon, yan ay galing sa puso mo. Hello. Hallelujah, because God, alam po natin, God loves a cheerful giver. Yung masaya ka na nagbibigay. Panginoon, kahit ito lang. Alam nyo, meron nga akong napanood, I think dito sa part ng Africa. Pag sila'y nagbibigay ng kanilang offering, meron ngang talagang pasayaw-sayaw pa. Hallelujah, bago pumunta doon sa offering basket, tumatambling pa. Hallelujah. Ganon siya kasaya na magbigay para sa Panginoon, hindi kabigatan. Hello? Hallelujah. God needs an empty vessel. Sabi mo dyan sa katabi mo, kailangan ng Diyos ang isang empty vessel. Sabi niya dyan, God was not just preparing to multiply the oil. See, alam mo kapag ang puso mo nakahanda yan sa Panginoon, si Lord, hallelujah, hindi lang siya nakahanda para mag-multiply ng mga pagpapala sa buhay mo. Kanino kayang pamilya yon? Hallelujah. Hindi lang, God is not just preparing to multiply your blessing. Hallelujah. Tingnan po natin ito. Sabi niya, He was also preparing and looking for a capacity. Somebody say capacity. Hallelujah. Hindi yung malaki na kung saan ibibigay mo. No, it's just the capacity of your heart. Hallelujah. How you will believe God can make or can do miracles in your life. Hallelujah. Yung kapasidad mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, tignan po ninyo ito. Sabi niya dyan, the miracle does not only depend on what she had. It is not depend on what you had. Hallelujah. Nadadalhin mo kay Lord. Hallelujah. Tingnan po ninyo. Sabi niya, but also depend on how much capacity of empty space she was willing to gather. Hallelujah. Kasi nga nung maubos na, wala nang paglagyan, the oil stopped. Huminto na yung pagbuhos o kaya pagbuhos nitong oil na ito. Kaya nga napakahalaga na we need to enlarge our capacity. Bakit? Alam po natin yan, every empty jar was an act of faith. Hello? Every empty jar, it was an act of faith. Hallelujah. Tandaan po natin yan. Ito po sabi niya, the limitation was never with the oil.
Wala po doon sa oil. Wala din sa kamay ng Diyos yung limitation na yan. Because our God is a limitless God. Hallelujah. Saan naroon? But the limitation was the capacity. Hallelujah. Yung capacity mo, kapatid. Hallelujah. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Tignan po ninyo dito. Yan yung hinahanap ng Diyos. Yung capacity ng pananampalataya na meron ka. Hello! Hallelujah! Sa gitna ng crisis na ito, tinitignan ng Diyos yung puso mo na nananampalataya sa Diyos, yung capacity ng puso mo. Bakit? Kung anuman ang kaya mong panampalatayanan, sabi ng salita ng Diyos, according to your faith, ano ba ang kaya mong panampalatayanan? Sabi yan, kung ano ang kaya mong panampalatayanan, yun ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kung ang panampalataya mo ay, sabi mo, Lord, naniniwala ako, you will only provide our need for this crisis. Okay lang sa akin, Lord, na 3 times a day, meron kaming pagkain. Sinong nanalangin ng ganun? Basta kakain lang kami, makasurvive kami sa crisis na ito. Hello? Sabi ni Lord, according to your faith, kung yan yung pinapanampalatayanan mo, yan yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. What has happened to this woman? Hallelujah. Nung nag-gather sila ng empty vessel, anong sabi ng salita ng Diyos? Sabi ni Elisha, go! Anong ginawa niya? Bayaran mo yung utang mo. Nakabayad siya ng utang. Wala bang natira? May natira pa. Ano yung natira? Sabi ng man of God sa kanya, yung natira na meron ka, pambuhay nyo na yan, buong buhay nyo. Mabubuhay na kayo para doon sa natira. Wala yata akong kausap. Sabi ni Lord, hallelujah, in this time, hallelujah, na may crisis, hindi ka lang mabubuhay para sa crisis na ito. All of your life, hallelujah, God can provide all your needs. God can supply your needs. Hindi lang sa buong crisis, kahit tapos na yung crisis. Hallelujah. Yan yung sabi ng man of God sa kanya. Mabubuhay na kayong mag-anak. Okay, mabubuhay na kayo kasama ng iyong mga anak doon sa natira. Bakit? Hallelujah. God only fills what we are willing to empty. Hanggat hindi mo ini-empty yan, walang ilalagay si Lord. Hallelujah. Every time na meron kang ini-empty sa buhay mo, kayang kargahan niya ng Diyos. Hello? Praise God. Hallelujah. Alam niyo, minsan, ako nga napapaisip ako. Siguro sabi ko, baka napaisip si Sir Art saka si Ma'am Rain. Sabi nila, kung kailan tayo bumili ng sakyan, tapos ganito pang nangyari, nagtaas pa ng masyado yung diesel. Di ba? Ang diesel ngayon, 100 plus. Ay naku po, hallelujah, yung 1,000 mo ngayon, 10 litro na lang. Ay wala pa. Wala pang 10 litro. Nagpagas nga ako kahapon yung 500. 6 na litro na lang. Hallelujah. Hanggang saan makakarating ang 6 na litro mo? Di ba? Parang isipin mo yung 1,000 mo ngayon, hanggang saan makakarating yung 1,000 mo? Hallelujah. Noong nagpapagasolina ako, 1,000. I think 1 week ago. Hallelujah. Nagpagasolina ako yung 1,000, umabot pa ng 19 liters. Pero ngayon yung 1,000 mo, wala nang 10 litro. Ay more than pa rin. I think 12 liters pa rin. Pero ang laki ng wala. Hello? Di ba minsan iniisip po natin yan? But God, alam niyo po ba na may purpose din si Lord? Hallelujah. Bakit? Hallelujah, tandaan po natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hallelujah, yung supply ng Panginoon sa atin, hallelujah, maniwala tayo, hindi tayo pababayaan. God will supply all your needs according to His riches in glory. I am declaring because you are faithful. Hallelujah, hindi ka mauubusan ng biyaya ng Panginoon.
Hallelujah, hindi ka lang makakalampas sa crisis na ito. Minsan iniisip ng mga tao, nagpre-pray, Lord, makalampas lang kami sa crisis na ito. Hallelujah. Ako iniisip ko na kung saan, may mga time na talagang inuudyo ka, mag-ipon na kayo ng mga, kasi tataas na naman. Sabi nga nila Tuesday, hallelujah, mega. Anong tawag dilo? Mega. Hallelujah, napagtaas na naman ng mga gasolina. Imagine mo yun, hindi lang pag tumaas kasi ang gasolina, nagtataasan lahat. Hallelujah. Hello? Pati bulas o naatagay. Di ba? Sige si Ruth labat so go naatagay. Hallelujah. Di ba ni? Imaatagay laratay duwaran kaabay mo ay. Kakabalag iran duha. Oh, hallelujah. Tatangkad ka rin. God only feels what we are willing to empty. Tiyan po niyo ito, sabi niya, what feels like lacking, actually, God was creating a capacity to fill in. It's God, hallelujah. Hallelujah, was creating a capacity in your heart that God can fill in. Hallelujah, yung lagyan ka ng Diyos ng napakalaking pananalig. Yung pananampalataya na, hallelujah, anumang mga dumating pa sa buhay. Agkala nagiing talapod amay panani siya mo't sa Diyos siya katawan. It was anchored on Jesus. Hallelujah. Amay panani siyam akaangkor at si Jesus. Tandaan tayutan. Hallelujah. Did satan niya panani siya walad sa isi katayo. Ditan iraman umpisa so saramay ang kakabalag ya kimay yagawaan na Diyos siya katawan at bilay mo. Amen. Katawan mani siya kami did sayan panaon na crisis, Lord. Hallelujah. Diya ka man kimay katawan, oh God. Amen. Jesus sa aming panahon niya man kimi sa katawan. Because when our hands are full of ourselves, there is no room. Hallelujah. Walang lugar na naiiwan para sa Diyos. Amen. Kaukulan no maminsan bawasan tayo. Ibagang patsatay kaabay mo mambawas kamot. Amen. Hallelujah. Yeah, hallelujah. I thank God. No? Kaya nga sabi ko nung bumili pa ako ng extra na unleaded. Hallelujah. Pero sabi ko, iniisip ko na rin, hindi ko kailangan ng extra. Pinamigay ko yung extra, sabi ko, sa iyo na yung extra na yan. Hallelujah, naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng Diyos. Naniniwala ako na hindi magkukulang ng, yung gasoline, yung sakyan ko. Hallelujah. Iniisip ko pa nga na sabi ko, kaya kung yung prayer ay gawin ko online muna para makatipid. Di ba? Minsan ang daming kung mga inilalagay, hindi lang ang Diyos naglalagay, minsan kahit ang demonyo naglalagay din. Hallelujah. Pero no, sabi ko, Lord, you will supply. Somebody say, God will supply. Hallelujah. Why? When we create space for God to move, that's where miracles begin to flow. Hello! Hallelujah! Mag-create tayo ng space para kay Lord. Hallelujah! Itong space na ito, Lord, para sa'yo. Itong time na ito, ilalaan ko para sa'yo. Minsan ang gapulay space na sa may oras tayo, masyado tayong busy na naupot sa oras tayo at nababangin irang bagay. Numaminsan santa tayo at ang bagay at napaka-importante. Ang gapulay mas importante sa may panahon niya para sa Diyos siya katawan. Hallelujah. Numaminsan ang dami po nating panahon sa maraming bagay. Naubos ang panahon natin sa pamilya natin, naubos ang panahon natin sa trabaho. Minsan kakaunting panahon ang naibibigay natin sa Diyos. Kapatid, when we create a space for God to move, that's where your miracles begin to flow. Hallelujah. Walay panahon tayo kumunya mampikasi alanang. Lubay mo yung wala sa samay manflow ya milagro na sa Diyos ya katawan.
Hallelujah. Walang lanang kumun sa space mo. Yaiter, katawan, ayan space para sa isika. Hallelujah. Ilaan ko katawan sa yung space para sa isika. Manisya katawan nyo, idanta ka na sa may space. Hallelujah. Ditan ka man kimid sa ibilay ko. Ayuan may space na araw dawi kaladya Diyos siya katawan. Hello, and the space, hallelujah, na meron ka, ito yung time, hallelujah, na kung saan maglalapit sa iyo sa Diyos. Hallelujah. Sometimes, God is not waiting for you to become stronger. Minsan kasi may mga Kristiyano, inaantay nila yan, Lord, hallelujah, gusto ko Panginoon, pag ito na, stable na kami, saka ako maglilingkod sa iyo, Panginoon, saka ibibigay ko yung full time ko sa iyo, Lord. Hello? Hindi yan yung inaantay mo. Kapag antay ka ng antay dyan, walang mangyayaring ganyan. What God is waiting for you, yung magkaroon ka ng available palagi na time kay Lord. Sometimes, God is waiting for you to become available. Lord, available ako sa araw na ito. Pwede bang katagpuin mo ako? Pwede ba, Panginoon, gusto kitang maranasan? Hallelujah. He's waiting for you to become available. At sasabihin mo kay Lord, andito ako, Lord, gamitin mo ang buhay ko. Kasi numaminsan, pikasi tayo lang pikasi, Lord, pour out your blessing. Lord, I need wisdom. Lord, I need healing. I need provision. I need direction. Sino na nanalangin kay Lord ng mga ganun sa kanyang prayer life? Pero nakakalimutan natin, we forget something important in our life. Sabi ko nga, God feels what we are willing to empty. Hallelujah. Ano ba kailangan mong i-empty dyan sa puso mo? We want peace. But our minds, sabi ko nga, are full of anxiety. Punong-puno ka ng kakaisip ng mga bagay na hindi mo naman dapat isipin. Hallelujah. Sabi nga ni Lord, minsan pinoproblema mo yung bukas. Pero alam mo ang sabi ng ating Panginoong Jesus, let tomorrow worry itself. Because God knows, alam ng Diyos yung kailangan mo bukas. Alam ng Diyos, hallelujah, kung ano ang kailangan mo sa bawat araw. Hallelujah. Ang hinahanap lang sa atin ng Panginoon sa umaga po ito, inaantay ka ng Diyos. Nasabihin mo sa Kanya, Lord, available ako. Gusto mo akong kausapin, gusto mo ako, Panginoon, na umupo sa iyo at kausapin mo ako ng masinsinan. Andito lang ako, Panginoon. Hindi ako busy. Magbibigay ako, maglalaan ako ng space para sa iyo. Maglalaan ako ng panahon ko, Lord, para sa iyo. Kung gusto mo akong kausapin. Actually, gusto kang kausapin ni Lord. Kaya lang, puno ng worriness yung puso natin. Hallelujah. Yung himala na meron ng babaeng balong ito, meron pong mga itinuturo sa atin, she came empty. Empty of resources. Empty of answers to the problems na meron siya. Ano pa? Empty of options. Wala siyang mapagpilian sa sitwasyon na pinagdadaanan niya.
But I tell you this morning, the emptiness na meron ang babaeng ito, it became the very space where God moved in her life. That empty space na kaya mo na kung saan ibigay para kay Lord. Kapatid, yan yung paumpisa o kay pasimula ng Diyos. Hallelujah. Kaya niyang iparanas sa iyo yung himala na kaya niyang gawin sa buhay mo sa panahon ng crisis na ito. Hallelujah. 2026, yung bang araw-araw mo sa buhay, nararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Yung walang palya na kung saan si Lord. Hallelujah. Every day of your life, meron kang testimony na sasabihin, Lord, napakabuti mo, Panginoon, sa bawat araw ng aking buhay. Na sa bawat araw, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan ng aking mga anak, ng aking buong pamilya. Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, maraming mga Kristiyano, hindi ko alam kung walang matestimony ng kabutihan ng Diyos o nahihiya kayo. But I tell you, every day of our life, you can testify about the goodness of God. Amen. Hallelujah. Walay na testimony tayo at kamongan na Diyos siya katawan na dagaw-agaw na pambibilay tayo at atang tanagagikira. Hallelujah. The miracles na nangyari sa buhay ng babaeng ito ng kanyang anak. Hallelujah. Yung meron na kung saan ibinigay ang Diyos sa kanila. It's not just only enough to pay o kay magbayad ng kanilang utang. Hindi lang enough para sa buhay o kay kabubuhay nila sa panahon na yon ng kanilang crisis. Sabi ng man of God sa kanya, yung matitira. Would you imagine yung surplus? Sabihin mo dyan sa katabi mo, yung surplus na gagawin ng Diyos sa taong 2026 sa iyo. Hallelujah, buong taon supply na ni Lord. Kanino kayang buhay yon? Yung kailangan mo sa taong 2026, hallelujah, God has already supplied. Hallelujah, meron nang isinupply si Lord. Meron nang inilaan si Lord para sa iyo. Hallelujah. Maniwala ka lang, kapatid. Hallelujah. Yung puso mo, punuin mo ng pananampalataya. Tingnan po niya ito. Sabi niya, and sometimes the greatest breakthrough begin not with abundance. Minsan nakikita natin yung breakthrough. Hallelujah. We think na kahit itong panahon ni Elijah, nung nagkaroon ng abundance of rain, that was the breakthrough. Hallelujah, na umpisa. Pinag-umpisa, no. Hallelujah, breakthrough begins. Hallelujah, with what do we call emptiness. Hello. Hallelujah. Diyan man uumpisa o kaya man magpapasimula yung breakthrough sa buhay mo. When you go before God, I want you to stand up with me. This morning, if God will begin to pour out into your life today, kung ang Diyos magpapasimula sa buhay mo na magbuhos, would there be still empty space na matitira na meron dyan sa buhay mo? Wala pong empty space na matitira pag si Lord nagpaumpisang magbuhos. Dahil sabi po ng salita ng Diyos, lahat ng sisidlan, every empty jars, puno. Ano
Ano ba yung EMT mo na meron ka ngayon na kailangan mong ilagay sa kamay ng Diyos pagkatiwala sa Kanya? While you are standing with me, just think of yourself. Saan bang banda ng buhay mo gusto mo na si Lord kumilos? Maaring sasabihin mo, Lord, gusto ko every area of my life. Gusto ko itang maranasan. But God is asking you, pwede mo bang i-empty yung mga area na yun ng buhay mo? And let God comes and fill in those empty spaces na meron ka sa buhay mo. Would you just allow the Lord right now? At sabihin mo, Lord, sa areang ito ng buhay ko, Panginoon, gusto kitang maranasan. And I'm willing, oh God, to empty this part of my life just for you to come. Para sa iyo, Panginoong Diyos, upang sa ganun punan mo, Panginoon, yung bandang yan ng aking buhay. Come on, just lift up your hands toward God right now and say to Lord, Lord, hallelujah. Gusto kita, Panginoon, maranasan sa bandang ito ng aking buhay. If you are that person right now that you are longing in your heart na maranasan si Lord, just be true to Him. Maging totoo po tayo, just like this woman. Nung lumapit siya sa man of God, hallelujah, she just poured out herself. Sinabi niya lahat-lahat. You can say to the Lord, Panginoon, ito ako, Lord. Ito yung buhay na meron ako. Nagpapakababa ako, Panginoon, sa oras na ito. Nais kita, Panginoon, na maranasan, Panginoon, sa aking buhay. Lord, sa panahon, O Diyos, O God, na meron kaming pinagdadaan ng crisis, show up yourself, O God. Pakita mo, Panginoong Diyos, ang iyong sarili sa amin. Iparanas mo, Panginoon, sa amin, O Diyos, na sa panahon na kagaya nito, Panginoon, O God, your promise will never fail your people, O God. You will supply all our needs. Hallelujah. Iingatan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Hindi mo pababayaan ang iyong mga anak, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, O Diyos, O God, binubuksan namin muli ang aming mga puso. Hinahayaan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Buong puso namin, punan mo, Panginoon, O God. Hindi lang ng iyong kapayapaan. It is just like the prayer of Moses, Lord God. It is your presence, Lord, that we need in our life, O God. Kayo po ang kailangan namin, Panginoon. Hallelujah. Sa mga panahong kagaya nito, O Diyos, wala kaming ibang tatakbuhan kundi sa iyo, Panginoon, O God. Hallelujah. Naniniwala kami, Panginoon, O God. Gaya ng sabi mo sa iyo, that if we run to you, Lord, we will find ourselves safe and secure. Hallelujah. Bigyan ng Panginoon mo sa iyong mga salita, Panginoon. Hindi mo pababayaan
ang sayo'y nagtitiwala ng lubusan. Sa oras na ito, Ama, buong puso po kaming nagtitiwala sa inyo. Kalingain po ninyo ang bawat pamilya at ang bawat buhay na Lord, hallelujah, sa mga panahon ng Diyos na kung saan tumataas ang mga bibig. Nagpapasalamat pa rin po kami. Meron pa kami mga nabibili at meron pang bibig. Dahil kayo, Diyos, ang magbibigay ng lahat ng pagkakas. Maraming salamat po, Lord God. And even at this point in time, oh God, we just pray. As we partake the communion, Lord, bless the symbol of your body and your blood. Make it holy, O God, unto the elements of your holy communion. We want to honor you. We want to bless you, Lord. We thank you, Lord. In Jesus' name.